Tingnan natin kung siya baga ay nami-miss din si Kuting. May pag-asa kaya na magkabalikan ang nasirang pagkakaibigan? Kung si Attorney Vic kasi yung sumira, maybe gagawin niya ang lahat, right? Mapatawad lang ni PBBM. Gagawin niya ang lahat para maayos lang yan kasi, di ba? Pwedeng hindi lang yan naiwasang magkasala. Pero si PBBM ang nagkamali. And nasa tugatog ng tagumpay ngayon si PBBM at tinalikuran niya ang kanyang mga kaibigan. Huyo, Echapuera. Sa utos ng kung sino man, sa kumpas ng kung sino man, niligwak niya si Attorney Vic. Diba? Tinry niyang i-reappoint, ligwak pa rin. So, wala siyang paninindigan. Hindi siya mabuting kaibigan. Right? Malambot ang ilong, madaling impluwensyahan, madaling diktahan. Yun ang basa ko kay PBBM. Okay? So, tingnan natin yung mga post ni Attorney Vic. At baka bumabati, feeling ko, nung simula kasi ng pagkaligwak niya, halos 6 months na nanahimik si Attorney Vic, maybe more, di ba? Hindi siya pumupuna. Pero siguro nung napansin ni Attorney Vic na marami na ngayon na nag-iingay, sinimula ni Queen Bojaquera, ni Attorney Glenn Chong, at kung sino-sino pa, naglakas loob na rin po muna si Attorney Vic. At ito ang kinatakutan, feeling ko si Attorney Vic ang kinatakutan ng ahas. Dahil maraming alam. Sino yung nag-comment sa comment section na tinago daw ni Attorney Vic ang proof ng ano ba yon? Yung video ng alin? Pulveron? Bakit sila mahilig sa pulveron? Anyway, ang pulveron marami yan sa 7-Eleven, di ba? Goldilocks. Hindi lang sa Goldilocks yan nabibili. Meron yan sa 7-Eleven doon sa counter. Minsan nakikita ko di ba? Hindi lang mga banana ang nakalagay doon sa counter ng 7. May papulveron doon. Anyway, eto, tingnan natin yung mga post ni Attorney Vic kung siya baga ay pwede pang maging kaibigan ni PBBM. Eto, mga recent post niya, puntahan natin. Cart before the horse. What? Pansamantalang kapanatagan ang dulot sa ngayon ng desisyon ng delay ng Maharlika Investment Fund. So, parang sinasabi siguro niya na ayan, marapat na bago isipin ng mga policy makers ang paglatag ng sovereign wealth fund, gayong wala o kakarampot ang pagkukunan, bakit hindi na lang amyenda ng tiyak na economic provisions. So, hindi siya agree sa Maharlika Investment Funds kasi nga sabi ko nga, ang ganyan mga sovereign fund na yan dapat galing yan sa surplus. So kung may labis na pera ang Pilipinas, saka tayo magagaganyan. Ay pinipilit na magkaroon ng sovereign wealth fund, wala naman tayong mapagkukunan, nangungutang pa nga tayo. Kaya ang ending, binibenta yung mga government owned and controlled corporations, 'di ba? Ipa-privatize katulad ng NAIA, ng PAGCOR, balak din nila. O may mga nabenta na nga daw po mga ate at kuya na parang mining rights at saka yung parang hydrothermal plant. Oh my God, wala tayong kamuwang-wang, may mga nabenta ng pag-aari ng gobyerno na nag-generate naman ng income o nabenta na, syempre billion-billion, baka nga hindi lang ang presyo ng mga korporasyon na yan na pag-aari ng gobyerno. Pati yung pondo ng Land Bank, na ano ba yun, ng DBP, di ba? Pati muntik-muntikan na rin yung SSS, GSIS, pumalag lang yung mga contributors. Teka muna, pension namin yan balang araw, bakit nyo ilalagay dyan, i-rest nyo? So, ayan. So, sabi ni Attorney Vic, huwag nga talagang unahin yan. Ito pa. Ayan, yung destabilization. Sino ang pinagbibintangan dyan? Si VP Sara. Pag-usapan natin mamaya. At saka si PRRD, pag-usapan natin mamaya sa harapan. Kudeta at destabilization, anumang irresponsableng pahayag mula sa opisyal ng pamahalaan, si Bronner, lalo pa sa gitna ng pagbisita ng pinuno ng ibang bansa gaya ng Japan. May bisita nga pala tayo, si Fumio Kishida, right? Tapos may destabilization, kakabahan ang pupunta dito, baka any monument maipit sa gulo, right? Baka mamaya may ratratan, may bisita tayong foreigner, tapos may ganyan, maggulo ang bansa. Sino mag-i-invest sa Pilipinas? Sino ang maglalakas loob bumisita sa Pilipinas? Foreign dignitary man or turista? Tama si Attorney Vic. Ayan,
Iresponsable daw ang pahayag, tanging takot, pangamba at kalituhan ang idinudulot sa ating mga mamamayan at mamumuhunan. So kakabahan ang mga Pilipino, ay may kudita, naku ratratan ito, katakot pumunta sa Maynila, 'di ba? Baka doon ang coup. Oh. Plus yung mga investors, ay naku mahirap magnegosyo sa Pilipinas, baka mamaya kung ang gobyerno ay walang kontrol sa kanilang mamamayan, ay kung magnenegosyo tayo dili sandabakmak na rally ang aabuti natin, welga. Baka mga tauhan natin mga magwewelga na rin. Walang puwang ang politika ay hindi dapat pagmulan ng hanay ng kasundaluhan ng mga hindi pinag-iisipang pahayag tungkol sa nagaganap na umano'y destabilization at usapang coup d'etat. Sa harap ng napakaraming problema bukod pa ang hidwaan at giyera sa labas ng bansa, marapat na ang AFP ay manatiling simbolo ng katinuan. Hindi ba matino ang AFP ngayon under Bronner? Katatagan, kaayusan, kapanatagan at tinig ng kahinahunan. So dapat talagang kalmado. Yun lang yun eh. Dapat kalmado ang AFP. Diyos ko po. Sabi meron daw destabilization, tas binawi naman. Ano ba yun? Tapos sabi, wag naman kayo magkudit pa, maawa naman kayo sa Pilipinas. Sabihin nyo yan sa Pangulo. Wag isubo ang Pilipinas sa gyera. Maawa siya sa Pilipinas. Tama? O, comment nyo sa comment section. Eto pa. O, yung journalist nagla-live. Ito yun, di ba? Nagla-live pahapyod sa Kabuntagon. Ano yung pahapyod? Comment nyo sa comment section. Kabuntagon, so sa umaga, yun ba yun? Kuya Dudes. Ano to? Ito, laganap ang krimen. PBBM. Pumupuna si Attorney Vic sa'yo. Laganap daw ang krimen sa administrasyon mo. Anong klaseng administrasyon meron ka? Laganap ang droga, laganap ang smuggling, laganap ang krimen. Hindi ko pa napag-uusapan yung bagong huling cocaine sa airport. Bakit milyones ang nahuling cocaine sa airport? Mataas ang demand ng cocaine ngayon sa Pilipinas, kaya may nahuling cocaine napapasok sa Pilipinas. Yun ba yun? Sino ang nagde-demand ng cocaine? Or mamahaling pulbos? Or pulveron? Di ba mayayamang tao lang? Hindi naman afford yan ng mga patay gutom ng mga adik sa Pilipinas. Patay gutom talaga. Hindi afford ng maralitang adik sa Pilipinas ang kokaina. Bakit nag-i-import ng cocaine? Mabuti na huli sa airport mga ate at kuya. Sabi ko sa inyo, dami ko nire-ready, hindi ko may balita lahat eh. Laganap ang krimen. Halos kasabay ng pagkalat sa balitang destabilization attempt ay walang takot na pinaslang ang broadcast journalist sa Mindanao na kilala bilang si Johnny Walker. Nasabi kinuha lang daw yung kwintas kaya tinegi. I don't think so. O Juan Humalon. Marami ang nagduda kung bahagi ba ito ng ipinahayag na destabilization o sadyang walang takot. Oo nga no? Pwede. Or sadyang walang takot sa kasalukuyang pamunuan ang mga kriminal. Wala talaga. Lakas loob ng mga adik ngayon, ng mga kriminal. Lakas ang loob. Ayun nga, kung nahuli nga sa airport, papasok ang cocaine sa Pilipinas. Wow, malakas ang demand ng cocaine. Ang mga mayayaman ngayon, malakas ang loob mag-addict. Wow. Kasi pang mayaman ang kokaina, tama ba mga ate at kuya? Ang pangmahirap, piyabo. Yun ang afford ng maralitang adik, piyabo. Habang ating kinokondena ang karumal-dumal na pagpaslang kay Johnny Walker, sama-sama nating ipaabot sa gobyerno ang ating nararamdaman na kolektibong takot at pangamba sa laganap na namang krimen at hindi ligtas na lansangan. Nag-aalala si Attorney Vic na palpak ang administrasyon ngayon kumpara sa administrasyong Duterte. Noon, kahit madaling araw, hindi na kami takot lumabas. Kasi nga alam namin bawas na yung adik at marami, kita mo visible, may police visibility, may mga naka-uniforming sundalo sa mga malls, sa kung saan kalat ang pulis. Ngayon hindi na ganun mga ate at kuya. Baka nasa mga police station na lang ngayon ang mga naka-uniforming yan. Hindi ko na ngayon nakikita yung mga ang sarap kaya. Okay, kung ikay tao naman na walang ginagawang masama, ang sarap makita na may mga naka-fatigue sa mall, 'di ba? Para silang may mga bomb sniffing dogs pa nga. Parang sila na ngayon yung gwardiya ng mall eh. Lahat ng mga public spaces na pwedeng, 'di ba, targetin ng mga terorista, mapa parks man yan, gymnasium, no, covered court, malls,
kahit anong establishments, kalat ang mga sundalo noon, panahon ni Tatay Digong. Ngayon hindi na. May mga checkpoints, 'di ba? Mga sundalo rin. I don't know. But parang lame ngayon ang ganap. Ay sino ba ang pinuno ng mga naka-uniforming yan? Sino ba ang pinaka chief executive? 'Di ba si PBBM? Under niya yan eh. Kaya nga executive department. Under niya ang kapulisan, lahat ng mga naka-uniforme. O, militar. Ay tapos ngayon laganap ang krimen, PBBM, kaya siguro sa pagkapahiya ni PBBM nagpahayag siya, kinokondin ako ang pagpaslang. Kasi nga kahihiyan niya yun. At syempre nag-aalala rin siguro si PBBM na baka ang media magpanik. Ay Percy Lapid II to, oh. Panibagong Percy Lapid. And take note, live siyang nagbo-broadcast ng Tinegi. So kung hindi umimik si PBBM kay Percy Lapid noon, agad-agad dito umimik siya. Unang-una baka siguro mag-alala yung media, ay teka muna, ayan na naman uso na naman ngayon ang tina-target ang media. Teka muna. And pangalawa, kahihiyan kay PBBM na ganito ang kanyang administrasyon. Walang habas, walang takot kung tumegi ang mga sanggano or mga halang ang kaluluwang tao. Tao pa ba yun? Binabatikos ka ni Attorney Vic, yung pag-follow mo kay Attorney Vic ngayon, I don't know. Maybe because tinitiktikan nyo lang siya, binabantayan nyo lang. Nagsulat si may nagsulat na isang professor, 'di ba, from SMNI, si Ana Manalindog Uy ba 'yon? Sabi niya hindi na daw parang umaalis na daw sa pagiging democratic ang Pilipinas, nagiging authoritarian na. So ano to, balik diktadorya? Kinatakutan PBBM ang tatay mo noon sa kanyang diktadorya. Ay noong panahong yun, ang lakas naman talaga ng kalaban, lakas ng NPA noon. Maraming threat sa gobyerno at sa ordinaryong tao. Ngayon iba mas malala pa ba, PBBM, ang administrasyon mo kaysa sa administrasyon ni Noynoy? Ang hirap magsalita ngayon, nakakatakot, baka mamaya, I don't know, may kaaway lang ba to? Pumupo na ba to sa gobyerno? Talaga bang nanakawan lang ng suot na kwintas? O ang lalakas lang talaga ng loob ng mga sanggano ngayon? Wala kasing kinatatakutan. Baka mamaya kasabot na rin ng mga naka-uniforme. Kaya mo pa bang kaibiganin si Attorney Vic, PBBM? Magiging kaibigan mo pa ba? Hindi niya maiwasang pumuna. Ayan, nagsishare nga ng balita ng kahihiyan ng administrasyon mo. Laganap ang krimen. Pinupulaan ni Attorney Vic ang iyong administrasyon. Magkakabati pa ba kayo? Magiging okay pa ba kayo? Hindi namin alam. Siguro kung ikaw na ang masusunod bilang Pangulo. Tingin kasi namin hindi ikaw Wala ka dyan para ipagtanggol si VP Sara. Tahitahimik mo. Nakakabingi ang iyong katahimikan. Sabi nga, hindi mo may pagtanggol si VP Sara. Hindi nga namin mapakita yung pagiging official BFF mo. Dinideclare mo yan, di ba? Hindi namin makita ang pagiging mabuting kaibigan mo kay VP Sara. Kay Attorney Vic pa kaya? At kahit hindi na yung pakikipagkaibigan mo sa mga dati mong kaibigan yung responsibilidad mo na lang sa Pilipinas bilang Pangulo, di ba? Ulo nga head of state. Tapos ganito ang sitwasyon. Ay kung may kunga laban sa iyo, ay hindi nakataka-taka. At kahit walang ko, destabilize ang government mo. Ano ang ginagawa ng mga taong under sa iyo ng mga naka-uniforme? Pulis, sundalo, militar, lahat na. Coast Guards. Ano pa? Mga bumbero, lahat lang mga naka-uniforme nga. Bakit parang hindi sila parang hindi sila pinamumunuan ng maayos? Yung isa pa nagmarites. Kailangan pa bang i-destabilize ang gobyerno ng PBBM o talagang mabubuwal na lang ng kusa? Dahil palpak ang gulo-gulo ngayon. Nakakatakot ngayong mga panahon sa Pilipinas. Nakakatakot po muna ngayon mga ate at kuya. Kailangan pa bang
mabuwal ang haligi ng bansa o kusa namang bumubuwal dahil marupok na klase? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.